Blessed afternoon po dito sa aming mga kapatid sa UK. Magandang gabi naman po sa aming mga kapatid sa Pilipinas. At saan man punta ko kayong lugar o bansa naroroon, we would like to greet you a good day. First of all, I want to greet everyone a happy 8 years anniversary. Despite of everything that happened to us, it's still we are here for the Lord. So we're inviting Sister Shirley for the opening prayer. Heavenly Father, makapangyarihang Diyos na mawalang hanggan, kami po'y lumalapit sa iyo, Panginoon. Nagpapasalamat kami, Panginoon, sa taong ginawad mo po sa amin ang iyong mga pagmamahal at mga banal na salitang iginawad ninyo po sa amin upang kami matuto, Panginoon. Panginoon, kami po'y lumalapit na may kababaang loob at nagpapasalamat, Panginoon, sa mga biyayang patuloy mong ipinagkakaloob sa amin, Panginoon. Panginoon, kami po ay humihingi ng kapatawaran sa aming mga pagkakamali. Patawarin mo po kami, Panginoon. At maraming salamat po sa taong ipinagkaloob mo sa amin. At kami po ay nagpapasalamat ng walang hanggan, Panginoon. Sa hapong ito, Panginoon, ay tinataas ko po ang aming gawain, Panginoon. At napakalaki pong pagtulong na ginawa ninyo sa amin, Panginoon. At kami po, Panginoon, ay naniniwala ng lubusan sa iyo, Panginoon. Sa taong nagdaan, Panginoon, marami po kaming natutuhan. Sa pangunguna ng aming kapatid na si Brother Albert, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, ang bumubuo ng lahat ng mga kapatiran namin sa gawain ito, Panginoon, na ang aming pinuno, Panginoon, na si Brother Albert, Panginoon, ay walang tigil na nagbibigay ng kanyang kaalaman sa iyo, Panginoon. Kaya, Panginoon, marami pong salamat. Maraming salamat, Panginoon. Ang lahat na nakikipag-isa dito sa gawain ito, Panginoon, ay tinataas ko po sa iyo, Panginoon, na magkaroon ng kaalaman sa iyong mga banal na salita, Panginoon. Nagpapasalamat po kami, Panginoon. Panginoon, sa takbo ng aming buhay na 8 taong nagdaan, Panginoon, ito po ay aming pinatutuhanan sa aming buhay, Panginoon. Kaya, Panginoon, marami pong salamat, Panginoon. Ano man po, Panginoon, ang aming mga pagsubok na aming dinaranas sa araw-araw sa aming pamumuhay, Panginoon, ay maraming salamat din po, Panginoon. Kami nagpapakumbaba sa iyo, Panginoon, na ang lahat ng ito, Panginoon, ay may dahilan, kaya, Panginoon, ibinibigay mo sa amin ang lahat ng ito, Panginoon. Nagpapasalamat kami, Panginoon, dahil ikaw po, Panginoon, ang aming Diyos na walang hanggan, Panginoon. Ano man po, Panginoon, ang aming dinaranas sa kasalukuyan, Panginoon, kami nakatayo sa iyo, Panginoon, upang kami humingi ng awat habag mo, Panginoon. At ito po, Panginoon, ay hindi mo pinagkakait sa amin, Panginoon. Dahil alam namin po ang magiging katotohanan, Panginoon. Kami po'y sumusuko sa iyo po, Panginoon, ng buong puso, Panginoon. Nagpapakumbaba kami, Panginoon. Hayaan mo po, Panginoon, ang mga tumataas, Panginoon, ay kayo ang nakakaalam, Panginoon. At kami po, Panginoon, naririto sa gawain ito po, Panginoon, ay nagpapakumbaba sa iyo. Taglay namin ang iyong pangalang Hesukristo. Kaya, Panginoon, patuloy kaming maglilingkod sa iyo. Kaya, Panginoon, ano pa po, Panginoon, ang aming nais makamtan sa aming buhay, Panginoon, alam mo po, Panginoon, sa batang kamusmusan, Panginoon, hanggang sa aming mga edad, Panginoon, ay ipagkaloob mo po, Panginoon. Ang aming nararamdaman sa aming buong katawan, Panginoon, ay kayo po ang nakakaalam dahil kayo po, Panginoon, ang aming sinasandalan, Panginoon. Taos puso kaming nagpapasalamat, Panginoon, at nawa ang aming buong pamilya, saan man sila naroon, Panginoon, ay makasama namin, Panginoon, sa gawain ito, Panginoon, dahil alam namin, Panginoon, ang magiging resulta ng kanilang takbo ng buhay, Panginoon. At ang mga nagugutom, Panginoon, ang mga naghihirap,
ang lahat ng nangyayari dito sa mundo, Panginoon, ay basbasan mo po, Panginoon, ng iyong mapagpalang kamay, Panginoon. Panalangin po namin sa lahat ng may karamdaman saan man sila naroon, Panginoon, ay pagalingin mo po ng iyong banal na pangalan, Panginoon. Marami po salamat, Panginoon, sa 8 taon na nagdaan at kami po, Panginoon, ay patuloy na naririto sa iyo, Panginoon. Damdam namin, Panginoon, ang kabutihan mong ipinagkaloob sa amin, Panginoon. Kaya, Panginoon, ito po ang aming papurit, parangal, pasasalamat na ibinabalik namin sa iyo, Panginoon. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from Psalm chapter 1, verses 1 to 6. The way of the righteous and the wicked. Blessed is the man who walks not in the counsel of the wicked, nor stands in the way of sinners, nor sits in the seat of scoffers. But his delight is in the law of the Lord, and on his law he meditates day and night. He is like a tree planted by streams of water, that yields its fruit in its season, and its leaf does not wither. In all that he does, he prospers.
The wicked are not so, but are like chaff that the wind drives away. Therefore the wicked will not stand in the judgment, nor sinners in the congregation of the righteous. For the Lord knows the way of the righteous, but the way of the wicked will perish. This is the word of the Lord. Brothers and sisters, let's sing Seek You First. And all these things shall be added unto you. Hallelujah. Man shall not live by bread alone, but God sings from the mouth of God. Even unto you, shall be open unto you. Thanks be to God. And ngayon po ay tayo ay dadako sa ating pinakamahalagang bahagi ng ating gawain. Ito po ay ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon. Let us call Brother Albert for our weekly word of God, the gospel of our Jesus Christ. Magandang araw po, mga kapatid. Magandang gabi sa ating mga kapatid sa Pilipinas at magandang hapon naman dito sa mga kapatid natin sa UK at sa sino man taong maaaring makapakinig ng munting pag-aaral na ito sa banal na kasulatan. Ay magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon pong araw na ito ay tayo po'y kukuha ng mga salita sa banal na kasulatan sapagkat wala pong nag-IT na magiging batayan ko ng aking ituturo sa inyo. Pero gayon man, mayroong mga katanungan na narinig ko na tungkol sa mga pagsasama ng mag-asawa. Siguro ito yung mga bagay na dapat nating talakayin ngayon. At pero bago tayo dumako dyan, mga kapatid, nais kong basahin sa inyo yung ilang bahagi sa Biblia na nakita ko talagang nagaganap ito maging sa ating kasalukuyan. Yan po ay nakalagay sa aklat ng Isaiah chapter 5 verse 20. Ito po nakalagay. Isaiah chapter 5 verse 20. Pakibasa mo ako, Kobe. Woe to those who call evil good and good evil, who put darkness for light and light for darkness, who put bitter for sweet and sweet for bitter. Yan po sa Isaiah chapter 5 verse 20, ang nakalagay nga po dyan ay
Ang sabi po rito, woe unto them that call evil good, and good evil, that put darkness for light, and light for darkness, that put bitter for sweet, and sweet for bitter. Kung sa Tagalog po, sa aba nila na nagsisitawag ng mabuti ay masama, at ng masama ay mabuti, na inaaring dilim ang liwanag at ang liwanag ang dilim, na inaaring mapait ang matamis at matamis ang mapait. Ito po kasi ay nagaganap sa ating buhay sa kasalukuyan, maging sa larangan ng ating pananampalataya. Kaya dapat po talaga yung ating isa sa buhay ay kung ano nakasulat sa banal na kasulatan, walang labis, walang kulang. Hindi dapat dagdagan, hindi dapat bawasan. Kasi yan po yung binabanggit ditong mabuti. Woe unto them that call evil good, and good evil. Sa aban nila na nagsisitawag ng mabuti ay masama, at ng masama ay mabuti. Kung minsan po kasi kung ano ang nakasulat sa Biblia, yun ang ating minamasama. At kung ano naman yung hindi nakasulat sa Biblia na ating kinagisnan, siya naman nating tinatanggap na mabuti. Pero mali po yun, mga kapatid. Merong batas na ibinigay sa atin sa banal na kasulatan na iyon po ang talagang mabuti na dapat nating sundin. Alin po yung mabuting yon? Yung mabuti na nakasulat sa banal na kasulatan. Basahin po natin sa aklat ng Roma, chapter 7, verse 12. Ito po sinasabi. Ang sabi po rito, pakibasa mo ko, Obi. So the law is holy, and the commandment is holy and righteous and good. So, kung tatagalugin po natin yan, ang sabi po rito ay ganito. Kaya nga, ang kautusan ay banal, at ang utos ay banal, at matuwid, at mabuti. Kaya doon po natin sa binasa kanina, doon sa Isaiah chapter 5, verse 20, inaaring masama ang mabuti. Ayon. At inaaring mabuti ang masama, at inaaring masama ang mabuti. Baligtaran po kung minsan eh. Pero sa ating sumasampalataya sa Diyos, ang mabuti ay walang iba kundi yung kautusan ng Diyos. At yung mabuting ito ang dapat nating isabuhay upang tayo makatiyak ng kaligtasan. Kasi ang itinuturo pong kaligtasan ng Biblia, yung po ay 100% sure. Ang kaligtasang itinuturo ng banal na kasulatan ay 100% tama. Hindi alatsamba ang kaligtasang itinuturo ng Biblia. Ang itinuturong kaligtasan ng Biblia ay 100% sure. Kaya yun po ang mabuti na dapat nating sundin. At ano naman ang masama? Paano naman nangyayaring ang mabuti ay nagiging masama? Kasi kung minsan po, yung hindi nakasulat sa Biblia, yun ang ating tinatanggap na tama. At yung hindi naman nakasulat sa Biblia, yun ang tinatanggap nating, yung hindi nakasulat sa banal na kasulatan, tinatanggap nating tama. At ating minamali kung ano yung nakasulat sa Biblia. Kagaya na lang ng ating mga pinapractice sa ating pananampalataya noon. Sinasalungat ng ating pinapractice noon yung salita ng Diyos, kagaya ng pagsamba,
sa mga bagay na nilikha ng kamay ng tao. Alam naman nating yun ay utos ng Diyos. Pero kung minsan dahil sa kinagis na natin na pagsamba sa mga bagay na nilikha ng kamay ng tao, sa mga rebulto, ay nasasabi nating binabaliwala natin yung talagang utos ng Diyos na nakasulat sa banal na kasulatan. Ganun po nagdidilim ang isipan ng isang tao. Kuminsan kung ano yung mali na nakasanayan, ito na ang tinatanggap na tama. At kapag dumating ang panahon na ituturo sa kanila ang talagang tunay na tama, hindi na nila matanggap. Sapagkat mula sa kanilang pagkabata hanggang sa paglaki, ay isinarado na nila ang kanilang puso. Kaya may kasabihan nga, saradong Katoliko. Pero ngayon po ay hindi. Marami na tayong mga kapatiran ang unti-unting nabubuksan sa katotohanan ng salita ng Diyos. At marami na nga pong, alam ko po napakahirap kung minsang tanggapin ang katotohanan nakasulat sa Biblia. Pero iyan po yung disiplina na itinuturo sa atin ng banal na kasulatan. Kailangang manatili tayo kung ano ang nakasulat at yung mga bagay na ating pinapractice noon na hindi naman nakasulat ay atin ang tigilan yun. Magsimula tayo sa pagtupad at sa pagsunod ng mga bagay na nakasulat. Kasi ayaw ng Diyos na tayo ay lalampas doon sa kanyang disiplina na ipinagkakalob sa atin. At ang disiplina ng Diyos na ipinagkakalob sa atin, dapat hindi hihigit sa nasusulat. Basahin po natin uli sa aklat ng 1 Corinthians chapter 4 verse 6. 1 Corinthians chapter 4 pakibasa mo, Kobe, uli. I have applied all these things to myself and Apollos for your benefit, brothers, that you may learn by us not to go beyond what is written, that none of you may be puffed up in favor of one against another. So ito po ang disiplina na gusto ng Diyos na ating i-practice. Ang sabi po rito, I have applied all these things to myself and Apollos for your benefit, brothers, that you may learn by us not to go beyond what is written, that none of you may be puffed up in favor of one against another. Ang sabi po rito sa Tagalog, ang mga bagay ng ito, mga kapatid, ay inianyo ko sa halimbawa sa aking sarili at kay Apollos dahil sa inyo upang sa amin ay mga tuto kayo. Ano raw po yung dapat nating matutunan sa talatang ito? Na huwag magsihigit sa mga bagay na nangasusulat upang ang sino man sa inyo ay huwag magpalalo ang isa laban sa iba. Kaya po nagkakaroon ng kaguluhan sa biblical interpretation ay dahil po sa humihigit tayo sa nakasulat. Kung ano nakasulat, yun na yun. Dapat ang disiplina natin ay kung ano yung nakasulat. Pagka po hindi nakasulat, huwag natin gagawin yon. Kaya malinaw po yun, sinasabi ng banal na kasulat. Kahit nga po yung ating Panginoong Hesukristo ayaw din ng lalampas tayo sa nakasulat. Kaya ni tuldok, ni kudlit ay mahalaga sa ating Panginoong Hesukristo. Ito po sinasabi sa aklat ng Mateo chapter 5 verse 18. Ang sabi po rito, Mateo chapter 5 verse 18. Obi, pakibasa mo nga ulit. For truly I say to you, until heaven and earth pass away,
not an iota, not a dot, will pass from the law until all is accomplished. O kahit nga po tuldok, kahit nga po yung tawag dito sa Tagalog, quit yata yun eh, ay hindi mawawala hanggang hindi magkaroon ng katuparan ng kautusan. Ang sabi rito, tuldok o isang kudlit sa anumang paraan ay hindi mawawala sa kautusan hanggang sa maganap ang lahat ng mga bagay. So mas matindi ang aral ng ating Panginoon Jesucristo sa pagsunod sa kanyang mga banal na salita o sa salita ng Diyos. Ni tuldok, ni kudlit. Ayan na. Mahalaga sapagkat katotohanan sinasabi ko sa inyo, hanggang sa mga wala ang langit at ang lupa, maglalaho ang langit at ang lupa, ang isang tuldok o isang kudlit sa anumang paraan ay hindi mawawala sa kautusan hanggang sa maganap ang lahat ng bagay. So napakahalaga po ang pagsunod sa salita ng Diyos. Ayaw niya na babawasan. Utos niya sa Biblia, huwag babawasan. Basahin po natin sa aklat ng Jeremiah, chapter 26, verses 1 and 2. Jeremiah chapter 26, verses 1 and 2. Pakibasa mo, Kobe. In the beginning of the reign of Jehoiakim, the son of Josiah, king of Judah, this word came from the Lord. Verse 2. Thus says the Lord, stand in the courts of the Lord's house, and speak to all the cities of Judah that come to worship in the house of the Lord, all the words that I command you to speak to them. Do not hold back a word. So ang utos po rito, sa verse 2, i-translate nga natin sa Tagalog, Kobe. Ganito ang sabi ng Panginoon, tumayo ka sa looban ng bahay ng Panginoon. Kung bawal ang magbawas, bawal din ang magdagdag. Basahin po natin sa aklat ng Proverbs chapter 30, verse 4. Ito po sinasabi. Proverbs chapter 30, verse 4. Verse 4 or verse 5, verse 4 and verse 5. Chapter 30 ng Proverbs, verse 5. Every word of God proves true. He is a shield to those who take refuge in him. Do not add to his words, lest he rebuke you and you be found a liar. Ating pong lilingunin yung mga uri ng pananampalataya, marami po tayong idinadagdag sa iyo na hindi mo naman masusumpungan sa banal na kasulatan.
Kasi madali po naman ngayon maghanap ng salita na nakasulatan through the help of the computer. It is easy now to find certain word in the Bible. Kaya ang utos ng Diyos, huwag tayong magdagdag, huwag tayong magbawas upang maging tiyak ang kaligtasan ng ating. Kasi yung pagdadagdag at pagbabawas, magliligaw atin not to go beyond what is written. Huwag tayong lalampas sa kung ano ang nakasulat. So malinaw po yun, my dear brothers and sisters. Pag hindi nakasulat, huwag nating gawin. Sapagkat ang kaligtasan po, kung ating susundin kung ano mga nakasulat at kung ano yung mga ipinagagawa sa atin ng Panginoon at hindi ipinagagawa sa atin ng Panginoon. Sundin natin lahat yan, ang kanyang mga kautusan, at tiyak ang ating kaligtasan. Ang kaligtasang itinuturo ng Biblia po ay tiyak, 100% po yun, na sure. Katunayan po, yan po'y pinatutunayan ng mga sulat ng mga apostoles, lalo na po si St. Paul sa kanyang sulat sa Tiga-Korinto, sa 1 Corinthians chapter 15, verse 1 and 2, ito po ang sinasabi ni St. Paul. Doon po sa aklat ng 1 Corinthians chapter 15, verse 1 and 2, ito po sinasabi. Now I would remind you, brothers, of the gospel I preached to you, which you received, in which you stand. And Verse 2. and by which you are being saved, if you hold fast to the word I preached to you, unless you believe in vain. So ito po sinasabi naman sa wikang Tagalog, ngayoy ipinatatalastas ko sa inyo mga kapatid. Ang ebanghelyo na sa inyo'y aking ipinangaral na inyo namang tinanggap, na siya naman ninyong pinananatilihan. Sa pamamagitan naman ito'y ligtas kayo kung matyagan ninyong iingatan ang salitang ipinangaral ko sa inyo, maliban na kung kayo'y nagsisampalataya ng walang kabuluhan. Ano raw po magaganap kung ating susundin ang mga salitang ipinangaral ng mga apostoles na itinuro sa kanila ng Panginoon, na itong ebanghelyo ng ating Panginoon Jesucristo? Ang sabi sa verse 2, sa pamamagitan naman nito'y ligtas kayo kung matyagan ninyong iingatan ang salitang ipinangaral ko sa inyo. So sa pamamagitan po ng pag-iingat ng mga salita ng Diyos ng walang labis, walang kulang, ligtas tayo. Itinuturo ng banal na kasulatan ng katiyakan ng ating kaligtasan. Sa anong paraan? Sa pagsunod sa ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya yung kaligtasan po na itinuturo ng banal na kasulatan ay sigurado. Kung hindi natin dadagdagan, kung hindi natin babawasan. Napakarami po kasi tayong pinapractice na hindi naman nakasulat, na kahit iyong i-search sa buong onto the entire Bible, hindi naman natin masusumpungan. Kagaya nung ating mga pagsamba sa mga imahin, yan po ipinagbabawal talaga ng banal na kasulatan. Hindi po ako nagbabawal. Huwag kayong magagalit sa akin. Ang nagbabawal ay ang Diyos na nais na tayo'y maligtas. At yung mga katuruan na hindi naman nakasulat sa banal na kasulatan, not to mention those things. Kasi alam naman ninyo kung ano yung mga bagay na katuruan na hindi nakasulat sa banal na kasulatan.
masyado pa kayong magagalit sa akin kung aking babanggitin. Pero iyon po ang katotohanan. Ang kaligtasan ng isang tao ay tiyak sa anong paraan? Sa pagsunod sa ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. Yung pong ebanghelyong yun, talagang iyon ay may makapangyarihan po yun na magligtas. Katunayan, sinasabi po yan sa aklat ng Roma chapter 1, Roman chapter 1, verse 16, ito po ang sinasabi. Roman chapter 1, verse 16. Kapangyarihan po kasi ng Diyos yan. Nakibasa mo, Obi. For I am not ashamed of the gospel, for it is the power of God for salvation to everyone who believes, to the Jew first and also to the Greek. So, kita po ninyo, nakasulat po rito, for I am not ashamed of the gospel of Christ. Bakit mo ikahiya ang ebanghelyo ng ating Panginoon Jesucristo? Kahit ba pagtawanan ka ng iba, na ikaw ay dating lasinggero, ay ngayon ay umalis ka sa paglalasing sapagkat ang turo ng banal na kasulatan ay huwag kang maglalasing. O kung ikaw na may merong iba-ibang uri ng bisyo, ay tinuturuan ka ng Diyos na lumayo ka sa mga bisyo. Bakit ka mahihiya sa pagsunod sa katuruang ito sa gospel ng ating Panginoon Jesucristo? Yung po kasing mga katuruang yun, huwag kang maglalasing, igalang mong iyong ama't ina, mga babae, pasakop kayo sa inyong mga asawa, kagaya ng pagpapasakop ni Kristo sa kanyang ama. Marami pong mga kautos, mga anak, igalang ninyo ang inyong mga magulang upang humaba ang inyong buhay. Yan po lahat ay gospel ng ating Panginoon Jesucristo. Bakit ikahihiya mo ang pagsunod sa gospel na ito na magtuturo ng kabutihan sa iyo at magiging magandang relasyon mo sa iyong pamilya? Maging tapat ka sa iyong asawa sa lahat ng bagay. Yan po'y turo ng gospel ni Kristo na hindi natin dapat na ikahiya, sapagkat ang katuruan ng gospel ni Kristo ay lahat sa kabutihan ng tao. At ano naman itong gospel na ito na sinasabi rito? Ang sabi rito, for I am not ashamed of the gospel of Christ. Bakit? For it is the power of God unto salvation. Sa pagsunod mo sa mga gospel na ito o sa mga kautusan ni Kristo, ito po ay kapangyarihan ng Diyos sa iyong buhay para sa iyong ikaliligtas. So ang ating Diyos po ay very concerned for our salvation. Ayaw niya na tayo'y mapapahamak. Kaya ibinigay niya ang kanyang gospel. Ang gospel niya ay ibinigay niya. Bakit? Sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos. Power to change your life. Power to save you. Kapangyarihan upang iligtas ka. Kapangyarihan upang baguhin ang iyong buhay. At maging isa kang bagong nilalang. Kasi gumagawa ang Diyos ng isang bagong pagkatao sa iyo habang nakikinig ka ng kanyang mga banal na salita. Ginagawa kang bago. Paanong bago? Bago ang iyong kalooban. Yung inner self natin ang binabago ng salita ng Diyos at binabago ng ating Panginoon Jesucristo sa pamamagitan ng kanyang power. And what is the power of Christ? It is the gospel of Christ. It is the power of God for salvation. It is also the power that changes your inner self. Sa pagiging lasinggero, gagawin kanyang mabuting tao. Sa isang pagiging babaero, gagawin kanyang tapat sa iyong mga mahal sa buhay. That is the power of the gospel of Christ that changed our life. Kaya sinabi ni St. Paul sa kanyang sulat sa 2 Corinthians, ang ganito sa 2 Corinthians chapter 5, verse 17, ang sinasabi po niya rito ay ganito. Verse 17, pakibasa mo, Kobe. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has passed away. Behold, the new has come.
So, yan po sinasabi, therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Kaya kung ang sino man ay na kay Kristo, ang ibig sabihin po rito, hindi lang ang pangalang Kristo, kundi mga aral ni Kristo. Kung ang sino man ay na kay Kristo, na ibig sabihin nasa aral din ni Kristo. Hindi po magkahiwalay ang salita ni Kristo at si Kristo. Kailangan magkasama si Kristo at ang kanyang banal na salita. Kapag nireject mo ang salita niya, nireject mo na rin si Kristo. Kaya't kung ang sino man ay na kay Kristo, siya'y bagong nilalang. Ang mga dating bagay ay nagsilipas na. Narito, sila'y pawang naging mga bago. So, ang pagbabago pong yan ay yung ating inner self. Maaring yung ating pagmumukha ay hindi na bago. Maaring ang ating pangangatawan o yung ating physical appearance ay hindi na bago. Pero there is something very important in the eyes of God. At yun ay yung ating pagkataong panloob. Yan po mahalaga sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya tatandaan po natin, my dear brothers and sisters, yung pagbabagong panloob ang mahalaga sa ating Panginoong Hesukristo. Kasi yung pagbabagong panloob ay, dear brothers and sisters, napakahalaga noon. At sabi po rito sa aklat ng Efeso chapter 4 verse 22. And the following. Pakibasa mo, Kobe. To put off your old self, which belongs to your former manner of life, and is corrupt through your deceitful desires, and to be renewed in the spirit of your minds, and to put on the new self, created after the likeness of God, in true righteousness and holiness. Ayan. O, tingnan niyo mga kapatid. Yan ang nais ng Diyos na maganap na pagbabago sa ating buhay. Ang sabi po rito sa verse 22, to put off your old self. Hubarin na natin yung dating pagkatao. In what way? Paano natin mahuhubad yung dati nating pagkatao na nakakapit ng husto sa ating kalooban? Yung mga bisyo na hindi natin maalis-alis at mahubad sa ating pagkatao. Anong power o kapangyarihan ang makapag-aalis dito? Yung binasa po natin kanina, yun ang makapag-aalis. The gospel, which is the power of God to change your inner self. To put off your old self, which belongs to your former manner of life and is corrupt through deceitful desire. Kasi yan po'y namalagay na matagal sa ating puso. Kailangan maalis yan. Hindi mo kayang tanggalin yan by your own power. It is only by the power of God if you will accept and receive the gospel of our Lord Jesus Christ. It has the power to change your life and to direct your life onto salvation. Ang sabi rito sa 23, and to be renewed in the spirit of your mind. Nagsisimula yan sa pagbabago ng ating isip. Kung dati ang laman ng ating isipan ay mga bagay na bisyo at nakasisira sa ating buhay, it is now about time to change our mind. Dapat baguhin na natin ang ating isip, ang isaksak natin ay yung mga aral ng Diyos. Ingatan sa iyong isip at ang iyong puso ang mga salita ng Diyos upang itong kapangyarihan ng Ebanghelyo ang siya magpabago sa ating buhay. And to be renewed in the spirit of your mind and to put on the new self
created after the likeness of God in true righteousness and holiness. And to put on, ating isuot, the new self. Anong bagong pagkatao? Bagong pagkatao na nilikha. Kaya ang ating Panginoon Jesucristo lumilikha ng isang bagong pagkatao, created after the likeness of God in true righteousness and holiness. Hindi natin kaya yung personal na gawain yan. Pero magagawa yan ang ating Panginoon. Ang sabi rito, to put on, iyong tanggapin, iyong isabuhay, maging bahagi ng iyong buhay. The new self, ang bagong pagkatao na na nilikha ng Diyos ayon sa kanyang larawan at sa kanyang katuwiran. Kaya yung pong katuwiran ng Diyos, yung mga aral ng Diyos, yun ang magbabago ng ating inner self, ng ating kaanyuan upang tayo'y maging bagong nilalang na hawig sa lumikha sa atin. Tayo po ay nilikha ng Diyos ayon sa kanyang larawan, pero tayo na ililigaw ng espiritu ng kadiliman. At upang tayo'y maging muling malikha ng Diyos ayon sa kanyang larawan ng katuwiran at kabutihan at pag-ibig, ang tanging daan ng kaligtasan sa katuwiran ay walang iba kundi yung kanyang ebanghelyo, yung kanyang mga aral, manumbalik sa ating puso at isipan, at magkakaroon tayo ng isang bagong pagkatao at pagiging isang bagong nilalang na tunay na nilikha ng Diyos ayon sa kanyang mga aral at katuwiran. Yan po ang sinasabi ng banal na kasulatan. Hindi natin kayang baguhin ang ating sarili sa ating sariling kaparaanan, my dear brothers and sisters. Kailangan natin ng Diyos sa ating buhay. Ang sabi rito sa aklat ng Proverbs, chapter 16, verse 9, ito po ang sinasabi. Proverbs chapter 16, verse 9. Nakibasa mo, Kobe? The heart of man plans his way, but the Lord establishes his steps. So ang nagtutuwid po ng ating landas ay ang Panginoon. Sa anong paraan? Sa pamamagitan ng kanyang mga aral. Ay paano kung ikaw ay tatalikod sa pakikinig ng kanyang mga aral? Paano maitutuwid ng Diyos ang ating mga hakbang? Kailangan, mga kapatid, ay ating busugin ang ating pandinig ng kanyang mga banal na salita at isabuhay. Kasi sinasabi ng banal na kasulatan, doon sa Proverbs chapter 1 verse 3, blessed is the one who read and blessed is the one who hear. Mapalad ang bumabasa, mapalad ang nakikinig. Proverbs chapter Revelation chapter 1 verse 3. Sorry, Kobe, mali pala yung naibigay ko. Revelation chapter 1 verse 3. Blessed, Yan po sinasabi. Pakibasa mo uli, Kobe. blessed is the one who reads aloud the words of this prophecy, and blessed are those who hear and who keep what is written in it, for the time is near. Ayan, ang sinasabi. Blessed is the one who read aloud the word of this prophecy, and blessed are those who hear and who keep what is written in it, for the time is near. So the one who read and the one who hear are equally blessed, but more blessing will come if you will keep what is written. Kung pagkatapos mong basahin, pagkatapos mong marinig, iningatan mo pa at isinabuhay ang kanyang mga banal na salita, lalo kang pagpapalain. That is yun na po ang pagiging kumpleto ng blessing. Kapag yung iyong binasa at ang iyong napakinggan ay iyong isinabuhay
ang blessing after blessing will come on your way. Doon nagkakaroon ng katuparan ng blessing. Sapagkat kung ikaw ay nakikinig at hindi mo naman isinasabuhay, ang sabi ng banal na kasulatan, dinadaya lamang natin ang ating sarili. Basahin po natin sa aklat ng Santiago o James chapter 1 verse 22. Ito po sinasabi. James chapter 1 verse 22. Ito po sinasabi. But be doers of the word and not hearers only, deceiving yourselves. So ito po sabi, but be doers of the word and not hearers only, deceiving yourself. Tayo po ay dapat ay tigaganap ng mga salita ng Diyos at hindi tigapakinig lamang, sapagkat kung tayo tigapakinig lamang ay dinadaya lamang natin ang ating sarili. Dapat po yung karugtong noong Revelation chapter 1 verse 30, isabuhay ang ating binasa, isabuhay yung ating narinig, at naroon ang katuparan ng pagpapala. Basahin natin sa aklat ng Roman chapter 2 verse 13. Ito po sinasabi. Roman chapter 2 verse 13. For it is not the hearers of the law who are righteous before God, but the doers of the law who will be justified. Iyan po ang sinasabi. For it is not the hearers of the law who are righteous before God, but the doers of the law who will be justified. So yung gumaganap ng mga salita ng Diyos, ito po ang righteous sa paningin ng Diyos. Kaya my dear brothers and sisters, it's about time to put into practice all what we have learned from the Bible. Kailangan na natin isabuhay. No more o no less. Huwag hihigit, huwag babawasan. Kailangan po kung ano nakasulat, yun ang ating tutuparin. Yun ang ating guide sa ating buhay. Kailangan, at habang tayo po ay sumusunod sa mga nakasulat sa banal na kasulatan, ito po isang pagpapatunay na ang Diyos ang nagmamaneho sa ating buhay. Alam po ninyo, ang ating katawang lupang ito is a vessel. Vessel. O maaari sabihin natin isang parang automobile na nangangailangan ng driver. Ang isang taong sumusunod sa ebanghelyo ng ating Panginoon Jesucristo ng walang labis at walang kulang, ang nagiging driver niya ay si Kristo. At kung ikaw na may lumalabag ka sa mga kautusan ng Diyos, ikaw naman ay minamaneho ni Satanas. So dalawa ang nagdadrive sa pagkatao ng isang tao. Kapag ang isang tao ay nagugumon sa mga bisyo, yan ay dinadrive ng isa. At kapag ikaw naman ay sumusunod sa kalooban ng Diyos at lahat ng kalooban niyang ikabubuti mo at ikabubuti na iyong kapwa at ng iyong relasyon sa Diyos ang iyong sinusunod, minamaneho ka ng ating Panginoong Hesukristo. Ngayon, ang pagpili ng kung sino magdadrive sa ating buhay ay nasa sa ating pagpapasya. Pero kailangan ang piliin natin ay ang mga bagay na matuwid sa ating buhay, at yan ay ang pagsunod sa ating Panginoong Jesucristo at pagsunod sa kanyang mga kautusan. Inilalagay ng Diyos ang apoy at ang tubig sa ating harapan. Maging matalino tayo sapagkat sa ating pagdampot doon nakasalalay ang kaligtasan at magandang buhay at blessing ng Diyos, at doon din nakasalalay ang kaligtasan ng ating kaluluwa. Nariyan, ibinigay sa atin ang kalayaan ng pagpili. Deuteronomy chapter, ano nga ba ito?
Deuteronomy chapter 30, verses 19 and 20. Nakilagay mo, Obi, and pakibasa mo na rin. Deuteronomy chapter 30, verses 19 to 20. Ito po sinasabi. Pakibasa mo, Obi. I call heaven and earth to witness against you today that I have set before you life and death, blessing and curse. Therefore choose life, that you and your offspring may live, loving the Lord your God, obeying his voice and holding fast to him. For he is your life and length of days, that you may dwell in the land that the Lord swore to your fathers, to Abraham, to Isaac, and to Jacob, to give them. Ang sabi po rito, I call heaven and earth to witness against you today that I have set before you life and death, blessing and curse. Therefore, choose life. Iginigiit po ng Diyos na piliin natin ang buhay. Na ang ibig sabihin, ang piliin natin ay buhay, hindi ang kamatayan. Dalawa po ang ibinibigay, ang inilalagay sa ating harapan ng Diyos. Life and death, blessing and curse. Nasa sa atin ang pagpili. Blessing kung susundin mo ang kanyang mga utos, at curse kapag ka nilabag mo ang kanyang mga kautusan. Therefore, choose life. Iginigit ng Diyos na piliin natin ang buhay, that you and your offspring may live. Loving, sa paanong paraan natin mapipili ang buhay? Loving the Lord your God, obeying his voice, and holding fast to him, for he is your life. Ang Diyos po ang ating buhay. Patay ka pag wala ang Diyos sa ating buhay. He is your life and length of days. Hahaba pa ang buhay mo, that you may dwell in the land that the Lord swore to your father, to Abraham, to Isaac, and to Jacob to give them. So, kailangan piliin natin, mga kapatid, ang buhay. At ang buhay ay nasa kanyang mga banal na salita. Kailangan po ay mabuhay tayo sa katotohanan. At ang katotohanan ay masusumpungan natin sa kanyang mga banal na salita. John chapter 17, verse 17, ito po sinasabi, upang tayo maging ganap ang kaligtasan at makapamuhay sa katotohanan ng salita ng Diyos, ito po sinasabi. Sanctify them in the truth, your word is truth. Sanctify them in the truth, your word is truth. Pakabanalin ninyo siya sa katotohanan, ang iyong mga salita ay katotohanan. Ang katotohanan pong ito ang siyang magpapalaya sa bawat isa sa atin sa anumang uri ng kasamaan na nasa sa ating pagkatao. It has the power to change our life. John chapter 8, verse 31 and the following. John chapter 8, verse 31, ito po sinasabi. So Jesus said to the Jews who had believed him, if you abide in my word, you are truly my disciples. And 32. you will know the truth, and the truth will set you free. Alin daw po magpapalaya sa atin? Ang katotohanan. At anong katotohanan? Ang kanyang mga salita. If you abide in my word, you are truly my disciple, and you will know the truth, and the truth will set you free. Walang sino man taong maaaring magpalaya sa isang taong nakabilanggo sa iba't ibang uri ng kasamaan at ng bisyo. It is only through the powerful word of God. Ang salita ng Diyos ang may kapangyarihan na magpalaya sa atin sa pagkaalipin sa iba't ibang uri ng kasalanan. Ituloy natin ang pagbasa, verse 33, 34, and 35, 36. Tuloy-tuloy lang ang basa ko, B.
They answered him, "We are offspring of Abraham and have never been a slave to anyone. How is it that you say you will become free?" Jesus answered them, "Truly, truly, I say to you, everyone who practices sin is a slave to sin. The slave does not remain in the house forever, the son remains forever. Hanggang 36 lang, Bobby. So if the Ayan, mga kapatid. Sumagot po ang mga Hudyo sa ating Panginoon Jesucristo at ang sabi, they answered him, "We are offspring of Abraham and have never been enslaved to anyone. How is it that you say you will become free?" Jesus answered them, "Truly, truly, I say to you, everyone who practices sin is a slave to sin. Ang sino mang nabubuhay sa kasalanan ay alipin ng kasalanan. Kaya hindi katakataka na talagang tayo ay mahirap umalis sa mga bagay na umalipin sa atin. Kasi meron pong umaalipin sa atin na hindi tayo basta makaalis. Kailangan natin ang mas may kapangyarihan na mag-alis sa atin sa gitna ng kasalanang ito, sapagkat ang ating pong pagkatao ay minamaneho ng kaaway na walang iba kundi si Satanas. Kapag tayo ay namumuhay sa kasalanan, alam natin na ang nagmamaneho sa ating buhay ay ang kaaway ng katwiran, ang kaaway ng ating Panginoong Jesucristo. Ang sabi rito, Jesus answered, "Truly, truly, I say to you, everyone who practices sin is a slave to sin. The slave does not remain in the house forever. The son remains forever. So if the son set you free, you will be free indeed. I know that you are offspring of Abraham, yet you seek to kill me because my words find no place in you." So makikita po natin dito, ang sabi rito, so if the Son set you free, you will be free indeed. Walang makakapagpalaya, my dear brothers and sisters, sa atin, kundi ang Diyos. Ano ngayon ang payo ng banal na kasulatan upang tayo makalaya dito sa mga bagay na hindi natin kayang pansariling palayain ang ating sarili? Without the help of God, without the guidance of the Holy Spirit, it is very impossible for us to free ourselves by our own power, to free ourselves from vices or anything that enslave us for a long time. It is impossible. Kaya anong payo ng Biblia? Basahin natin sa aklat ng James chapter 4 verse 7. Ito po sinasabi. James chapter 4 verse 7. Ito pong recommendation of the Bible in order to free ourselves from the bondage of sin, from the bondage of vices. Pakibasa mo, Kobe. Submit yourselves therefore to God. Resist the devil, and he will flee from you. 8. Draw near to God, and he will draw near to you. Cleanse your hands, you sinners, and purify your hearts, you double-minded. Verse 10. Humble yourselves before the Lord, and he will exalt you. So iyan po ang payo ng banal na kasulatan in order to free ourselves from the bondage of sin o anumang bagay na umaalipin sa atin. Submit yourself therefore to God. Pasakop tayo sa Diyos. In what way? Sa pamamagitan ng pag-surrender sa ating sarili, sa ating Panginoon Jesucristo, at kung ikaw ay isinusuko mo, mayroon ka ng tiyaga ng pakikinig ng kanyang banal na salita, may takot ka na na sundin ang kanyang mga kautusan. Kapag ipinasakop mo, mayroon ka ng kakampi o makapangyarihan na siyang haharap dito sa nagmamaneho ng iyong buhay dati noon na si Satanas. Ang sabi rito, resist the devil
and he will flee from you. You cannot resist the devil by your own self. The angel of Satan is more powerful than men, according to the Bible. It is only through the help of the Holy Spirit and through the help of God. That is why the Bible is advising us, submit yourself therefore to God. And after submitting yourself to God, you can now resist the devil and he will flee from you. Ang sabi rito sa verse 8, draw near to God. Lumapit kayo sa Diyos. Huwag kang palayo-layo sa kanyang banal na salita. Ilapit mo ang iyong sarili. Draw near to God and He will draw near to you. Lumapit ka sa Diyos at siya'y lalapit sa iyo. You sinners, and purify your heart, you double-minded. Kailangan po tayo lumapit sa Diyos. At sa anong paraan tayo lalapit? Verse 10, humble yourself before the Lord and He will exalt you. Magpakumbaba ka sa harapan ng Diyos at itataas ka niya. So yung humility mo ay kailangan. That is one of the best virtue which is given to us by God. Be humble. Humble yourself before the Lord and He will exalt you. Lagi nating tatandaan, ang nagpapakataas ay ibinababa at ang nagpapakababa ay itinataas. Ang ating mga tagumpay hindi nakasalalay sa ating galing, hindi nakasalalay sa ating pambobola sa ating kapwa o kahusayan natin. Ang pagpapala, mga kapatid, ay kaloob ng Diyos. Kaya may mga taong may higit na karunungan, matatalino sila sa kanilang mga pag-aaral, ngunit pagdating sa success at pagtatagumpay, nasa kamay ng Diyos ang pagtatagumpay, mga kapatid. Ngayon, my dear brothers and sisters, ang pinakamahalagang aral, sundin natin ang kalooban ng Diyos. Masusunod natin ang kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng pagpapasakop sa Kanya at pagpapakumbabang loob. Nais mo na itaas ang iyong buhay? Kailangang matuto tayong magpakumbabang loob. Dito sa aklat ng Mateo chapter 23, ang sabi po rito, sa verse 12, Matthew chapter 23 verse 12, Whoever exalts himself will be humbled, and whoever humbles himself will be exalted. so iyan po'y batas na turo ng Diyos sa atin. Whoever exalt himself will be humbled, and whoever humble himself will be exalted. Kapag ikaw'y mayroong mapagpakumbabang isip, mapagpakumbabang puso, hintayin mo ang pagtataas sa iyo ng Panginoon, sapagkat siya'y may awat, may habag na itaas ang iyong uri ng pamumuhay. Huwag tayong magising sa kataasan, sapagkat ang kataasan ay sumisira sa ating buhay at sa ating kinabukasan. Mas mabuting tayo ay magkaroon ng mapagpakumbabang puso at isipan at hintayin natin na ang Diyos ang magtaas sa bawat isa sa atin. My dear brothers and sisters, hindi ko alam kung bakit ako'y dinala ng Diyos sa mga ganitong uri ng aral. At ngayon tayo ay 8 taon na naghahasik ng mga butil ng salita ng Diyos. Hindi ko alam, pero ako'y naniniwala na ang mga salitang butil na salita ng Diyos na napahasik sa inyo, mga kapatid, ay napahasik sa isang matabang lupa, sapagkat kayo'y nananatili pagkaraan ng 8 taon ay patuloy na kayo'y naririto. Yung 3 pang klase ng lupa na nahasikan ng butil ng mga salita ng Diyos ay yun ay tabing daan, tinikan at batuhan. Mapalad kayo, mga kapatid, sapagkat kayo'y napabilang sa matabang lupa na nahasikan ng salita ng Diyos
at yang patunay ay nananatili kayo sa gawain ito. Tungkol sa mga aral ng mag-asawa, medyo yata mapapahaba ako, my dear brothers and sisters, pero bibigyan ko na lang ng pahapyaw. My dear brothers and sisters, para doon sa ating mga kapatid na wag naman kayong panghinaan ng loob, lalo na yung ating mga kapatid na merong mga pinagdaanan sa kanyang buhay. Lahat naman tayo may pinagdaanan. In the case of Sister Joy, sa kanyang sitwasyon, ay ako'y nagpapasalamat sa Diyos at ikaw ay naririto sa gawain ito. Hindi mahalaga sa Diyos ang nakaraan sa ating buhay. Lalo na at yung nakaraan sa ating buhay ay kulang tayo sa mga aral ng salita ng Diyos. Kahit man yung mga mahahalagang karakter sa Biblia, like Saint Paul, ay nakagawa rin ng mabigat na kasalanan sa Diyos. Pero dahil sa hindi niya pagkaalam ng katotohanan ng salita ng Diyos, pinatawad siya ng Panginoon. Basahin natin sa aklat ng 1 Timothy chapter 1 verse 13 kung ano nangyari kay Saint Paul at ano ang kanyang pinaggagawa nung hindi pa niya nakikilala ang Diyos. 1 Timothy chapter 1 verse 13, ito po sinasabi. Though formerly I was a blasphemer, persecutor, and insolent opponent, but I received mercy because I had acted ignorantly in unbelief. So ito po ay aral sa lahat sa atin. Kagaya rin ni Saint Paul, nung hindi pa siya nakakapakinig ng salita ng Diyos, ang sabi rito, though formerly I was a blasphemer. Alam po ninyo yung blasphemy, isa sa capital offense na magagawa ng isang tao against God. Blasphemy, halos wala nga itong kapatawaran. Persecutor, tigausig siya ng mga miyembro ng Church of God. And insolent opponent, but I received mercy because I have acted ignorantly in unbelief. Dahil wala po siyang aral, hindi po niya alam at hindi niya kilala ang Diyos na kanyang inuusig, nagawa niya mga bagay na ito. Blasphemer, persecutor, and insolent opponent. Ganyan din po tayo. Ang mga nagagawa nating kasalanan noon, sumasamba tayo sa mga Diyos-Diyusan, ay isang uri ng mabigat na kasalanan sa Diyos. Mabigat kung alam mo na ay ginagawa mo pa. Pero dahil sa hindi natin alam, tayo'y pinatawad ng Diyos sa ating nagawang mga kasalanan yan. Although that is to be considered as capital offense against God kasi ating binabiolate ang kanyang mga banal na salita. Pero ang mga salitang ito, my dear brothers and sisters, is given us the chance to recover in the fold of those people who will inherit salvation. Though formerly I was a blasphemer, persecutor, and insolent opponent, but I received mercy because I have acted ignorantly and in unbelief. Pakilagay mo nga sa Tagalog, Kobe. Bagaman ang una ako'y naging mamumusong at mag-uusig, mang-aalipusta, gayon may kinahabagan ako sapagkat yaoy ginawa ko sa di pagkaalam sa kawalan ng pananampalataya. So lahat ng ating mga kasalanan na gawa noon ay may kapatawaran. Kaya si Sister Joy ay joy na nga ngayon. Kasi kung ano man ang nakalipat sa iyong buhay, yan ay pinatatawad na ng Diyos sa iyo. Magkaroon ka ng isang panibagong buhay at pag-asa, nagkaroon ka ng isang bagong buhay at pag-asa sa piling ng Diyos. Yung bahagi ng ating buhay na madilim, binura na yan ng ating pananalig at pananampalataya at pag-aaral sa kanyang mga banal na salita. Saka kung nadadagdagan ng mga aral tungkol sa
pagsasama ng mag-asawa, baka sa susunod nating muling pagkakaroon ng ganitong pagkakataon ng paghahayag ng salita ng Diyos. Pero isang napakagandang balita ang nais kong ipahatid sa inyo. Salamat sa Diyos na mga salita ng Diyos na nahasik sa loob ng 8 taon nang tayo magsimula ay napahasik sa matabang lupa. At ang matabang lupang yan ay kayo mga kapatid na nananatiling matibay sa inyong pananalig at pananampalatay sa Diyos. Ipagpatuloy natin na tayo patuloy na mamunga ng kabutihan ayon sa kanyang mga banal na salita, sapagkat ang kaligtasang iniaalok ng Diyos ay tiyak sa mga taong mananatiling tapat sa kanyang mga banal na salita. Pagpalain po tayong lahat ng makapangyarihang Diyos ngayon at maging sa darating na panahon ng ating buhay. Amen. Amen. Purihin ka sa awit, tataas ang aking tinig, tatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Jesus, sa'yo ang kapurihan, kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang kapurihan, kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Pupurihin ka sa awit, tataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Purihin ka sa awit, tataas ang aking tinig, tatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, dakilaan mo'y di mapapantayan. Dakilaan mo'y di mapapantayan.
Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po, Panginoon, dahil sa inyong proteksyon, Panginoon, at sa pagbibigay ninyo sa amin ng kabutihan, Panginoon. Umabot kami, Panginoon, sa 8 years, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, sa paggabay ninyo sa amin, Panginoon, sa loob ng 8 taon, Panginoon. At naway umabot pa kami, Panginoon, ng mas maraming taon, Panginoon, at marami pa kaming mga kaluluwang maakay, Panginoon, para makinig ng inyong mga banal na salita, Lord. Maraming salamat po, Lord. Itinataas ko po sa inyo, Panginoon, itong aming gawain, Panginoon, tuwing linggo, Panginoon, at ang aming night prayer, Panginoon, tuwing Friday, Panginoon, at higit sa lahat, Panginoon, ang aming charity, Panginoon, para marami pa kaming matutulungan, Panginoon. Gabayan niyo po kami, Panginoon, sa aming mga ginagawa, Panginoon. Bigyan niyo kami, Panginoon, ng lakas ng loob, Panginoon, para mas marami pa kaming magawa, Panginoon, na kabutihan sa aming kapwa, Panginoon. At itinataas ko po, Panginoon, ang lahat ng aking mga kapatid sa Church of God in Christ Jesus, Panginoon. Lalo na, Panginoon, ang namumuno sa amin, Panginoon, na sa Brother Albert, Panginoon, si Brother Albert, si Brother Kubi, sila Sister Shirley, Panginoon, at sila Sister Libay, sila Brother Randy, at ang mga kapatid namin sa Pilipinas, Panginoon, sila Sister Joyce, Sister Merle. Maraming salamat, Panginoon. Naway i-bless nyo kami palagi, Panginoon, at bigyan ng good health palagi, Panginoon. Lord, itinataas ko po sa inyo, Panginoon, ang aming mga pamilya, Panginoon. Kayo na po, gabayan niyo po, Panginoon, ang aming mga pamilya, bigyan niyo po sila ng mga proteksyon, Panginoon. Kayo na po ang bahala sa amin, Panginoon, sa aming mga pamilya, Panginoon, at sa aming mga health, Panginoon. At itinataas ko rin po sa inyo, Panginoon, ang lahat ng mga taong may mga karamdaman, Panginoon, sa kasalukuyan, at ang lahat ng mga taong nasasalanta ng mga kalamidad, Panginoon. Pati na po, Panginoon, aming bayan, Panginoon. Itinataas ko po sa inyo, Panginoon, ang mga namumuno sa aming bayan, Panginoon. Kayo na po ang bahala, Lord. Naway hindi mangyayaring magkakagira, Panginoon, sa aming bansa, Panginoon. Proteksyonan niyo po, Panginoon, ang aming bansa, Panginoon. Pati na po, Panginoon, itong bansa na aming tinutuluyan, Panginoon, sa kasalukuyan, na dito kami kumukuha, Panginoon, ng mga trabaho, Panginoon, para makatulong kami sa aming kapwa, Panginoon. Magawa po namin, Panginoon, ang aming mga plano sa buhay, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, sa lahat ng mga blessings, Panginoon, na inyong ipinagkakaloob sa amin, Panginoon. Lord, naway tuloy-tuloy po, Panginoon, ang inyong paggabay sa amin, Panginoon, ang pagproteksyon ninyo sa amin. Maraming salamat po, Panginoon, sa lahat ng mga blessings, Panginoon. Pati na po, Panginoon, naway tuwing linggo, Panginoon, ay buo kami, Panginoon, na makikinig ng inyong mga banal na salita. Maraming salamat po, Lord. In Jesus' mighty name I pray. Amen. Kapatid, let's thank the Lord. For you today. And there's just one thing that I want to say. Thank you, Lord. Thank you, Lord. All you've given to me. All the blessings that I can see. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outreach arm, I'll bless your name. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. Oh, you dying my God. You took my darkness and gave me your love. Thank you, Lord.
You make my sin my shame. You do my sickness and heal my pain. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with a loving joy, I'll bless your Your name. name, thank you, Lord. I just want to thank you, thank you, Lord. Lord. Thank Thank you, you, Lord. Lord. I I just want just to thank thank you, you, Lord. Lord. Thank you, Lord. Maraming salamat po sa inyo at aking mga kapatid. Nawa po ang pagpapala ng Panginoon ay sumaating lahat. Mas marami pang years na dumating tayo magsama-sama at magpuri sa Diyos at ang pagpapala po ng Panginoon and have a good life ahead. Thanks so much. God bless.